Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Sa purihin ng ating Panginoon. Ang pagpupuri po at pagsamba, yung ginagawa natin worship, true worship po mga kapatid, ay isang malaking pagkakakilanlan na tayo po yung mga hinirang ng Diyos o elect. Wala pong ibang mag-worship o wala pong ibang sasamba sa ating Diyos maliban ang mga hinirang niya po. Hindi po lahat ng tao ay may kakayanang sambahin ang Panginoon. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John, darating nga ang panahon na ang mga tunay na worshiper, mga tunay na sasamba sa ating Diyos, ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So, isa pong malaking pagkakakilanlan sa isang hinirang ng Diyos ay marunong po talaga siya sumamba at magpuri sa Diyos. Yan po ba'y nakikita natin sa ating mga sarili? Meron po ba tayong ganong excitement, katotohanan, na sumamba sa Diyos sa paraang spiritual at makatotohanan? Okay, kasi kinakanta po natin mga kapatid. Gaya ng inawit natin kanina, ang message na awit natin kanina is, sabi doon, I adore you. Ano pong ibig sabihin ng adore? Or adoration? Nandun po sa Acts guide natin yun, every Sunday, bago tayo mag-worship, pumunta sa worship proper natin, meron tayong prayer time, at ginagamit natin yung Acts guide. Ang una po doon is adoration. Ano ang ibig sabihin ng adoration? Yan. Kailangan nakikita talaga natin, maliwanag sa atin, ang makatotohanan sa atin talaga. Hindi lamang dito sa isip, kundi dito sa ating damdamin, sa ating puso, na tayo ay merong adoration sa Diyos. Ang adoration na yun ay totoong pag-ibig, pagmamahal. Okay? Because when we sing to the Lord and we say, I adore you, there is none in this world that compares to your majesty. O Lord, I adore you. When you say you adore God, pero hindi naman pala totoo sa iyo. Mga kapatid, yung pag-awit mo dito, yung pagkanta mo dito, yung pagsabay mo sa worship na yun, yung pagbabanggit mo ng I adore you, at hindi totoo nakikita ng Lord sa puso mo, ang katumbas nun ay blasphemy. Alam niyo po ang ibig sabihin ng blasphemy? Ito po yung isang kasok, pakinggan niyo pong mabuti. Kasi pwedeng, baka akala natin, nag-worship tayo sa Lord, pero patungkol pa lang sa sarili ang ginagawa natin. When we say, I adore you, and there's none that compares to your majesty, O Lord, I adore you. I adore you. Ano yung susunod doon? And I stand in the wonders of your love. Kung sinasabi natin, I adore you, sa Tagalog, iniibig kita, O Diyos, minamahal kita, O Diyos, walang ibang makapapantay sa iyo, O Diyos. Walang ibang ipapalit sa iyo, O Diyos. Walang ibang ikukumpara sa iyo, O Diyos. Sa iyong kaluwalhatian. If we are singing that, sa presensya ng Diyos, at ito ang Diyos, hindi naman talaga nakikita sa atin ang katotohanan, that is blasphemy. Pakinggan natin mabuti, huwag natin itong babasta-bastahin.
Sapagat pinag-aaralan natin ang pagkakakilanlan ng tunay na mga hinirang ng Diyos. At ang mga tunay na mga hinirang ng Diyos ay nakakaunawa. Okay? Pinlano ng Diyos na maunawaan natin, maintindihan natin. Dahil sabi ng Panginoon sa aklat ng Juan, darating ang panahon, at dumating na nga, sabi ng Panginoon, na ang tunay na sumasamba sa Diyos ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, kung walang indwelling Holy Spirit, okay, worshiping in Spirit, kung walang dumating at tinanggap na banal na Espiritu sa iyo, ibig sabihin, hindi darating sa iyo ang katotohanan. Okay? Sinong nagtuturo ng katotohanan? Anong tawag ng Panginoong Jesucristo sa Holy Spirit? Paraclete, Counselor, Teacher. Siya ang magpapakita, magpapaunawa, magpapaliwanag. Okay? So ang prerequisite ng pagkaunawa mo sa katotohanan, kapatid, sapagkat inaaral natin, tayo ba ay hinirang ng Diyos? Ang prerequisite sa pagkaunawa mo ay ibibigay sa iyo ng Panginoon ang banal na Espiritu. At tuturuan ka ng banal na Espiritu. Ito ang plano ng Diyos sa lahat ng kanyang mga hinirang. Sapagkat kapag naunawaan ng mga hinirang ang mga bagay patungkol sa langit, patungkol sa Diyos, mga kapatid, pag naunawaan nila, magiging makatotohanan ang kanilang pagsamba sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon na darating ang panahon na ang tunay na sumasamba sa akin ay sasamba o sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Mag-ingat tayo, mga kapatid. When we stand to worship God, mag-ingat tayo, ano ang ini-imagine natin pag nag-worship tayo sa Panginoon? Anong ini-imagine natin? Ini-imagine ba natin na pag umaawit tayo sa Panginoon ay nakikita tayo ng madlang people at nagandang-ganda sila sa boses natin o gwapong-gwapo sila sa atin o gandang-ganda sila sa suot natin o anong ini-imagine natin kapag tayo ay umaawit sa Panginoon? Ini-imagine ba talaga natin yung glory ng Lord na dahil inuudyakan tayo ng banal na Espiritu na nagtatrabaho sa ating puso, dahil nauunawaan natin ang mga katotohanan, nakikita ba ng Panginoon na dahil sumasabog yung katotohanan na yon sa ating puso at isipan, nagpo-produce yun, nagtutulak yun ng I adore you. And there's none that compares to your majesty, O Lord. Sapagkat nakikita talaga natin kung anong tinrabaho ng Diyos para sa atin. At dahil naunawaan natin yung tinrabaho ng Diyos sa atin, nasasabi natin ang maliwanag at makatotohanan, walang pwedeng ikumpara, O Diyos, sa kung anong ginawa mo sa akin. And that is worship. Kung nararanasan natin ang totoong worship, mga kapatid, yung mga katotohanan ng worship, hindi tayo patungkol sa ating sarili, hindi tayo patungkol sa kung paano tayo nakikita ng tao, wala tayong pakialam noon. Ang pakialam natin ay kung makatotohanan ba ang pagpapakita natin ng pagsamba sa Panginoon. Kung nandun tayo, then that is a sign that you are an elect of God. Hinirang ka nga ng Diyos. Okay? Bakit kailangan nating malaman, mga kapatid, na tayo hinirang ng Diyos? Bakit pinag-aaralan natin? Sapagkat yun ang plano ng Diyos. Pinlano ng Diyos noon pa man na humirang siya ng tao upang makilala siya, malaman kung anong gagawin niya,
At pag naunawaan yun ng mga taong hinirang niya, ay merong mga tunay na magpupuri at sasamba sa Kanya. Not everyone in this world will worship God. No, not everyone. Sino lang? Ikaw, kapatid. Ako, tayo, kung tayo'y isa sa mga hinirang ng Diyos. Okay? Kaya sa pag-aaral ng identities o mga pagkakakilanlan ng mga elect o mga hinirang ng Diyos, number one doon, the first identity na pinag-aralan natin mga kapatid is, what? You will receive the promised Holy Spirit. Isusuot sa iyo ang damit pang kasal ng Diyos. Okay? Kapag nakasuot sa iyo ang damit pang kasal, kapatid, may spotlight ka na sa heaven. Tandaan niyo yan. Markado ka sa heaven, sinusundan ka pag nakasuot ka ng damit pang kasal. Bakit? Ano ba yun? The Holy Spirit. Ano yung Holy Spirit? Ang Holy Spirit ang sinabi ng Panginoon na deposito mo. Okay? Nakasulat ba yan? Deposito ng langit na nagsasabing ikaw ay sa Diyos. At susubaybayan ka niya sapagkat sa huling araw, dahil nasa iyong banal na Espiritu, ipagsasama ka niya sa sangkatauhan. Dahil nasa iyo na ang deposito. Guaranteeing, pag ang deposit ay nagagarantiya ng lahat ng pangako ng Diyos na mangyayari sa iyo. Sundan natin mabuti mga kapatid. Sapagkat itong kaligayahan natin. Okay? Yun ang identity number one. That you have the indwelling Holy Spirit. At anong gagawin ng Holy Spirit na yan sa buhay mo? Bakit nilagay yan ng Diyos? The Holy Spirit will teach you the things that are from above. Natatandaan niyo yung pag-uusap ni Jesus Christ at Nicodemus sa John chapter 3? Ano sabi ni Jesus kay Nicodemus? Sapagkat hindi mauna-unawaan ni Nicodemus. Diba? Sabi ni Jesus Christ sa John 3:3, I tell you the truth. Unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. Maliban ang isang tao ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Nicodemus, paano po mangyayari? May papanganak muli ang isang matanda na. Anong sagot ni Jesus Christ kay Nicodemus? Guro ka pa naman ng Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na panlangit. Bakit sinabi ni Jesus Christ na hindi niya naunawaan? Bakit? Because Jesus Christ knew in that moment na si Nicodemus ay hindi pa naboborn again. Okay. Sino na nakakaunawa ng mga bagay patungkol sa langit? Ang mga taong naborn again. Okay? Dahil ginising na, binuhay na ng Diyos ang kanilang espiritu. At dahil buhay na ang kanilang espiritu, yung feeding ng langit, the spiritual things, ngayon ay maiintindihan na ng mga taong na born again. Ibig sabihin, it is not a guarantee, mga kapatid. Because Nicodemus is one of the Pharisees. Anong Pharisees? Anong Pharisees? Mga teachers of the law. Anong teachers of the law? Kabisado nila ang scripture. Yung panahon ni Jesus Christ, mga kapatid, tayo ngayon may hawak tayong Bible, di ba? Okay? May hawak tayong Bible. Ang hawak nating Bible ay Old Testament and New Testament. Pag kinumbinasyon niya, pinagsama-sama, yan ay 66 books. Okay? Sa panahon nila Nicodemus, sa panahon ni Jesus Christ,
Dahil nandiyan pa si Jesus Christ, hindi pa nasusulat ang gospel. Ang gospels kasi, ito yung buhay o talambuhay ni Jesus Christ. Dahil nandito pa si Jesus Christ, wala pa, hindi pa nahawak ang New Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Corinthians, Ephesians, so on and so forth. Sa ulado ng mga bata yan, hindi pa hawak nila Jesus Christ. Sila Nicodemus bilang Pharisee, bilang scribes, bilang teachers of the law, kabisado nila ang Torah. Ang ibig sabihin ng Torah, ito yung books of the Old Testament. Kabisado nila yung Pentateuch, yung sulat ni Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and then yung ibang mga books sa Old Testament. Kabisado yan ng mga Pharisees. Nagtuturo sila sa Israel at ginagalang sila ng mga Israelita. Pero ito ngayon, si Nicodemus, maybe 50 years old, maybe 60 years old, by the time na nag-uusap sila ni Jesus Christ. Let's say 60 years old. Let's say. Kasi hindi ka naman maging pariseo kung hindi ka talaga nandun sa kaidaran mo na, sa kahinugan mo na. Dahil maraming pinagdaraanan para maging pariseo. Okay. Maybe, let's say, Nicodemus was 60 years old. Ilang taon si Jesus Christ na nag-uusap sila? Maybe 30 years old. Kasi Jesus Christ was nearing his death noong panahon na yun. Malapit na siyang patayin. Kumbaga, so, let's say 30 years old. Ilan ang gap nila? Kalahati. 60, 30. Imagine, a 30 years old carpenter. Hindi siya theologian. Hindi siya nag-aaral sa kung saan pinag-aralan ni Nicodemus. Imagine that. Isang 30 years old na kilala bilang karpintero at sasabihin sa isang well-known, mayaman, ma-impluensya, na Pharisee, na teacher of the law, na guro ka pa naman ng Israel at hindi mo nalalaman ang ibig sabihin ng born again. Imagine that. But yun ang katotohanan, mga kapatid. That is why it is not a guarantee. Hindi garantiya na si Pastor Doy ay kabisado niya po. Hindi garantiya na kabisado ni Pastor Doy ang scripture. Pero hindi naman niya nauunawaan ang gustong sabihin ng Diyos sa scripture. Okay? Sabi ni Jesus Christ sa mga Pharisee, you diligently, pag sinabing diligently, anong ibig sabihin? Yung mga maaaral dito, yung mahilig mag-aral. Pag sinabing diligent, ano ibig sabihin? Talagang gaganon mo yung ilong mo sa pag-aaral. Yan ang diligent. Okay? Marami tayong diligent students dito. Yan ang ibig sabihin ng diligent. Talagang yan ang diligent. Kinakaalam-alam ang truth. Sabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo, you diligently study the scriptures, thinking that through them you will possess eternal life, but you refuse to come to me and have it. Okay? It is not a guarantee, mga kapatid, na masyado nating inaalam to. Ay naiintindihan na natin ang bagay patungkol sa spiritual. No? Naunawaan lang natin ang Biblia, mga kapatid, kung darating sa atin ang pagkakataon sa buhay natin na magdedesisyon ang langit na ipanganak kang muli sa Espiritu. Okay? Kaya sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, unless a man is born again, he cannot see, he cannot enter, he cannot understand the kingdom of God.
Malinaw sa ating mga kapatid, maliban na tayo'y ipanganak na muli, hindi tayo paghaharian ng Diyos. And that is the first sign. The first identity, mga kapatid, na ito nga ay hinirang ng Diyos. Pastor, hindi pala garantya. Pastor, hindi pala garantya na masyado akong tumutok sa Biblia. Hindi pala garantya yun. Hindi na ako mag-aaral ng Biblia. No, 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 no. Ang sinumang na born again, mga kapatid, ay maghahangad, magdi-desire. Kagaya ng isang deer. Ano yung deer sa Tagalog? Usa ng batis para mainuan. Sapagat uhaw na uhaw siya sa tubig. Ang sino mang na-born again, mga kapatid, ay magiging uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. May kanta tayo niyan eh. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Naging makatotohanan sa'yo kung ano yung sinasabi at kung ano yung mga kinakanta mo dahil nauunawaan mong mabuti. Dahil nasa'yo, namumuhay sa'yo, nakikipamahay sa'yo ang banal na Espiritu ng Diyos. That is the first identity. Nasa'yo. Pangalawa, mga kapatid, dahil nasa iyong banal na Espiritu, ang ginawa ng banal na Espiritu ay ipaunawa sa iyo dahil nauunawaan mong mabuti ang susunod na senyales na pagkakakilanlan na ikaw nga'y hinirang ng Diyos. Susunod ka ng makatotohanan sa Diyos. Okay? Bakit ka sumusunod? Kasi naunawaan mong mabuti. The second identity is you are faithful believers and followers of Christ. Okay? Paano kung hindi ka sumusunod? Malamang hindi mo nauunawaan. Malamang wala kang tunay na relationship sa Diyos. Sabi nga ng mga salita ngayon, walang kayo. Hindi kayo, walang kayo, wala kayong relationship ni Jesus Christ. Bakit? Hindi mo naunawaan. At dahil hindi mo naunawaan, hindi ka makatotohanang sumusunod sa Kanya. Okay? Ang tunay na susunod lang sa Diyos, mga kapatid, ay ang mga hinirang ng Diyos. Maraming kunwaring susunod sa Diyos, mga kapatid. Maraming gagawa niya, kunwaring susunod sa Diyos. Pero, hindi makatotohanan ng kanilang pagsunod. Ginagawa nila yon para sa kanilang sarili. Kaya nga, isinulat din sa Matthew chapter 7. Okay? Sinulat din, mga kapatid. Matthew chapter 7. Sinulat din, mga kapatid, na maraming tao sa huling araw ang magsasabing, Panginoon, Panginoon, ginawa namin yan sa iyong pangalan. At sasabihin ng Panginoon sa kanila na, No, lumayo ka, hindi kita kilala. Ikaw na mapaggawa ng masama. Even if ang ginagawa mo ay parang mabuti sa tingin ng tao. Okay? Even if si Pastor Doy, nagpipreach siya, parang maganda yun, di ba? Dahil si Pastor Doy ay nagpipreach. Pero ginagawa ni Pastor Doy yun para humanga ang sanlibutan sa kanya. Kapatid, kahit gano'n ang gawin ni Pastor Doy sa buong buhay niya, pagdating ng araw at pagharap ni Pastor Doy sa harapan ng Diyos, sasabihin ni Pastor Doy sa Diyos, O Jesus
O God, ito ako, buong buhay ko, O Lord, ay nag-preach ako sa pangalan mo. Sasabihin sa akin ng Diyos, lumayo ka sa akin. Hindi kita kilala, ikaw na mapaggawa ng masama. Bakit naging masama yun? Dahil ang motibo ni Pastor Noy, kaya siya nagpipreach, ay para hangaan ng madlang people. At di pwedeng mangyari yun. That is blasphemy. Umawit ka man ng umawit dito, tumugtog ka man ng tumugtog dito, mag-preach ka man ng mag-preach dito, kung ang motibo ng puso mo ay para makilala ka ng madlang people. Mga kapatid, that is blasphemy. Kasuklam-suklam yun sa paningin ng Diyos. Kaya nag-aaral tayo. Kaya inaalam nating mabuti, mga kapatid. Ang ginagawa ba natin ay makatotohanan talaga? Makakaabot ba talaga ito sa langit? Tatanggapin ba talaga ng Diyos ang buhay natin na sinasabi nating buhay mananampalataya? Okay. The first sign, you have the indwelling Holy Spirit. The second sign, because you have the indwelling Holy Spirit and you understand, you will be a faithful believer, faithful follower. You will obey the will of God in Christ Jesus. And number 3, meron kang kumpiyansa. Okay? Listen very carefully. Walang ibang may kumpiyansa sa kanilang isipan at sa kanilang puso na siya ay may relasyon sa Diyos, na siya ay anak ng Diyos. Walang ibang magkakaroon ng ganyang klaseng kumpiyansa maliban sa mga hinirang ng Diyos. Kaya natin pinapaulit-ulit sa mga life's question natin, kumpiyansa ka ba na ikaw ay anak ng Diyos? Kumpiyansa ka ba na hinirang ka? Because that is the plan of God. That is one of our identity. Isa yun sa mga pagkakakilanlan sa atin na tayo nga ay anak ng Diyos at kanyang hinirang. We are confident. We are living in full assurance. Okay? We are living in full assurance and confidence about our relationship with God. Pakinggan niyo mabuti, mga kapatid. Sapagkat pwedeng dumating ang panahon na dalhin ka sa isang, kung hindi man ito yung final na panahon ng Diyos, dalhin ka sa isang pagkakataon na mangangailangan ka ng kumpiyansa na tinuturo ng Diyos. Okay? Kapag wala ka ng kumpiyansa na yon at nandun ka sa isang sitwasyon, ito yung pag-aaralan natin, babasahin natin sa Romans chapter 8, verses 14 to 25. Kapag wala ka sa sitwasyon, wala sa iyo ang kumpiyansa na yon, pag dumating ang kapagsubukan sa buhay mo, kapatid, ikaw ba ay titindig ng matatag? O kumpiyansa, ikaw ba ay titindig ng matatag dahil kumpiyansa ka kung sino ka sa harapan ng Diyos? Or you will shy away from that moment. At imbis na lumapit ka, i-approach mo ang iyong Ama sa langit, ay hindi mo siya pagtitiwalaan because you do not have that confidence. Tatalikuran mo siya sa panahon na yon at gagawin mo kung ano ang sinasuggest ng kalaban ng Diyos para makaraos ka sa kapagsubukan na darating sa iyo. Kaya pinag-aaralan natin, mga kapatid, baka nagdi-display tayo dito na parang, okay ako ha, walang nangyayari nga sa akin, okay ako, sinasagot ng Diyos sa mga prayer ko, pero sa kabila nun, sa hindi natin nalalaman ng iglesia, ay gumagawa tayo ng mga kababalaghan sa ating buhay para maipakita lamang natin na ang Diyos ay bine-bless tayo at sumasa atin. Okay? Ang ginamit nating paraan
para ma-overcome natin yung dumarating na kapagsubukan ay hindi ang ating kumpiyansa sa Diyos, kundi ang pamamaraan natin na sinasuggest ng kalaban ng Diyos. Okay? So, we will read Romans chapter 8, verses 14 to 25. Okay, Romans chapter 8, verses 14 to 25. And it says, ano yung pagkakakalanda na yan? You have that confidence. Okay? Bilang anak ng Diyos, meron kang kumpiyansa that you can overcome all these obstacles and struggles and problems na hinaharap mo sa sanlibutan ito. Because meron kang Ama na hindi ka pababayaan. Okay? Romans chapter 8, verses 14 to 25, it says, because those who are led by the Spirit of God are the children of God. Hindi lahat ng tao sa mundo ay nileled ng Spirit. Now, sino lang ang may leading ng Holy Spirit? Yung mga anak ng Diyos. Those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Okay. My dear brothers, listen very carefully. If the Holy Spirit is really living in you, kung nandyan talaga yan, yung Holy Spirit niyan, mga kapatid, hindi yan tiik. Hindi kanyan dadalhin sa pagdududa, hindi kanyan dadalhin sa kawalan ng kaalaman, hindi kanyan dadalhin sa takot. Okay? Dadalhin kanyan saan? Sa kumpiyansa. The Spirit you receive does not make you slaves. Kaya dumating yung Spirit na yan, mga kapatid, para pakawalan ka. Sinabi yan sa Galatians chapter 5, verse 1. Okay, anong nakalagay sa Galatians chapter 5, verse 1? It is for freedom that Christ has set you free. So don't be bothered anymore. Do not be yoked anymore to any yoke of slavery. Hindi ka na pwedeng maalipin pang muli sa kung ano man yung pandaraya ng kaaway. Because the plan of God is to give you the Holy Spirit, and that Holy Spirit will teach you how to be confident about your relationship with God. Okay? Kaya inaaral natin para makita natin ganun ba ang nangyayari sa ating buhay. So that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by the Holy Spirit, by Him who is living in you, you can cry to God now. Pwede kang sumigaw. Pwede kang mangusap ng may kumpiyansa sa Diyos ngayon. Because of that Spirit that's living in you. You can say to your God as if He is your Father. Okay? Kung paano si Bia kay Pastor Boyet, kung paano si Midel kay Pastor Boy, ganun yung kumpiyansa. Amen? Meron bang anak na walang kumpiyansa sa ama? Meron siguro kung balasubas yung ama. Okay? Pero kung ang ama ay hindi naman sa pagtataas ng bangko, ay isang Kristiyano, kagaya ni Pastor Boyet, kagaya ni Pastor Doy, na sumusunod sa utos ng Diyos. Kung ganun ka, siguro naman diya may kumpiyansa ka. Tama, mali. May kumpiyansa. May kumpiyansa ka ba, Midel?
Meron kang kumpiyansa. Kahit na anong pangangailangan mo, you can come to your Father with boldness and confidence. Daddy, kailangan ko na ano talaga eh. Anong tawag doon? Yung hindi naman laptop, anong tawag doon? Ano? Tablet. Kailangan ko talaga ng tablet. Daddy, may kursunada akong tablet, yung Apple, kung ano-anong Apple. Yung Apple na may ganun. Dahil may kumpiyansa ka sa daddy mo, dahil may kumpiyansa ka sa ama mo. Mga kapatid, if you have the Holy Spirit living in you, tuturuan ka ng banal na Espiritu na yan, na makumpiyansa, magkaroon ng kumpiyansa para mag-approach o lumapit sa Diyos mo as if the God you are approaching is your own Father. You can cry to Him, Abba, Father. Dumating sa time, mga kapatid, and it is a necessary moment, dumating sa time na hindi matawag ni Jesus Christ ang kanyang ama na Father. Pinag-aralan natin yan, di ba? Hindi niya matawag na ama. Bakit? Nawala yung kumpiyansa na yun. Bakit? Tinalikuran siya ng kanyang ama. That was a very necessary moment na pansamantalang alisin yung relationship na yun. Bakit? Para i-consider ng ama na ang kanyang anak ay ang lahat ng kasalanan. Para tupukin niya yung kasalanan na yun. Okay? Kaya hindi matawag ni Jesus Christ ang kanyang ama na, Ama. Hindi. Ang tawag niya nung moment na yun, My God, why have you forsaken me? Bakit tinalikuran mo ako, O Diyos ko? Hindi niya matawag na ama because the relationship was cut off for a necessary moment para maibuhos ng Diyos ang lahat ng kanyang poot sa kanyang anak in our behalf. That was the grace of God. Kaya yung effectivity ng ginawa ng Diyos ng moment na yon is still effective 2,000 years ago nung pinanganak si Aloha. Okay? Nung magkasala si Aloha, nung hindi pa niya kilala ang Diyos at kung ano-anong ginagawa niya kasalanan sa Diyos, the power of God's wrath poured out upon Jesus Christ is still effective sa panahon ng ating kapatid na si Sister Aloha. And that understanding, that knowledge, ay natatagpuan lang mga kapatid, nakukuha lang, naunawaan lang ng mga hinirang ng Diyos. Kaya ang mga hinirang ng Diyos, sila yung totoong nagbibigay ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. No one can do that but the true elect o mga tunay na hinirang ng Diyos. Okay, they are living in full assurance and confidence about their relationship with God, with their Father. Okay, they are condemnation-free. Pinag-aralan natin last Thursday. Dahil alam mo ang katotohanan, tinuro sa'yo ng banal na Espiritu, kumpiyansa ka na hindi ka nahahatulan kailan pa man. Okay? Because all of your sins were taken away from you. Binigay lahat ng Diyos yun, ng Ama. Dinala lahat ng kasalanan mo papunta kay Jesus Christ. At tinupok ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo sa buhay ni Jesus Christ. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him, through the sacrifice of Jesus Christ, we who are sinners might become the righteousness of God. Tatanggapin tayo sa langit, hindi dahil sa ginawa mo
tatanggapin tayo sa langit dahil sa ginawa ni Jesus Christ 2,000 years ago. Okay? You are condemnation free. At kumpiyansa ka doon. Hindi ka nag-aalala sa bawat oras. Ano kaya? Ligtas pa ba ako o ano? Ano kaya? Nawala bang kaligtasan ko o ano? Kapatid, if you have the Holy Spirit, the Holy Spirit will teach you, will make you understand that you are condemnation free. There is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Okay? Now, condemnation free. And then, you have that confidence to approach the throne of grace. Gaya ng pinag-aaralan natin ngayon. You have that confidence. Anak ako ng Diyos. Pwede kong lumapit sa aking Ama na may kumpiyansa. Pwede kong ilagak sa Lord ang lahat ng aking alalahanin. Kahit ano man ang nangyayari sa buhay ko, gaya ng sinabi ni David sa Psalm 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because my Father is with me. His rod and His staff, they comfort me. Okay? Maging makatotohanan sa atin kung ano yung mga nababasa natin. Hindi yun alamat lang na pag binasa natin, ganun pala si David. No! Ganun ka rin! Hindi lang si David yun, kapatid. Para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. You can speak the same language kagaya ng language na binitawan ni David. Ginawa kang elect ng Diyos, hinirang ka ng Diyos, kapatid, para managumpay ka, ano man ang sirkumstansya mo. Kahit na ang kakaharapin mo ay kamatayan. Okay? Yun ang espesyal sa mga hinirang ng Diyos. Kahit ang kahaharapin natin ay kamatayan, meron kang kumpiyansa. Hindi ka matitinag. Siyempre, meron kang kaba. That is death, uncertain. Hindi ka pa naman nagkaroon ng kamatayan before. Hindi mo pa nararanasan yun. Kapag ka naiisip mo yun, parang meron kang konting kaba. Pero yung takot, kagaya ng takot ng mga taong walang relasyon sa Panginoon, ay hindi mangyayari sa iyo. Bakit? Sapagkat tinuturuan ka ng banal na Espiritu. Tinuturo ng banal na Espiritu kung ano ang meron ka pagkatapos ng kamatayang pisikal na mangyayari sa iyo. Okay? Tayo lang ang may pag-asa. And it is said dito sa pinag-uusapan natin. Okay, sabi dito, verse 18, I consider, verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Okay. Ang anak ng Diyos, ang hinirang ng Diyos, mga kapatid, pag nakaharap siya sa pagsubok, pag nakaharap siya sa problema ng buhay, ano man yan, gano'n man yan kabigat. Pag nakaharap ka, maliwanag sa isip mo dahil niliwanag na to sa iyo ng banal na Espiritu na ano man ang kakaharapin ko? Gano'n man ang paghihirap na daranasin ng katawan na to? Hindi ako mangangamba dahil ang anumang paghihirap na mangyayari sa akin ay hindi kayang ikumpara sa kung ano ang nasa likod nito pag natapos na ang mga paghihirap ko na ito. Yes, maghihirap ako. Yes, dadanas ako ng problema. Yes, mamamatay ang katawang lupa na ito. Pero pagkatapos ng kamatayan ng katawang lupang ito, what I have in eternity ay hindi kayang panghinain. Hindi ako manghihina sa kung ano man yung
problemang nasa harap ko ngayon. Magtatagumpay ako sa lahat ng ito sapagkat may pag-asa ako na binigay ng Diyos. Nakakamtan ko ang isang buhay na ganap at kailanman na hindi na matatapos kung magiging tapat ako sa Kanya habang ang lahat ng sufferings at problema ng pangkasalukuyan ay aking hinaharap. Anong mangyayari sa iyo kung sinabi na nga dito ni Apostol Pablo na ang binigay sa iyong katotohanan ng Diyos ay sapat para magtagumpay ka, ma-overcome ang mga problemang darating. Anong mangyayari sa iyo kung instead na mag-cling ka o yumakap ka sa mga pangako ng Diyos at harapin sa pamamaraan ng Diyos ang anumang dumarating na problema sa iyo, anong mangyayari sa iyo kung imbis na magtiwala ka sa Diyos, tatalikuran mo siya sa pagkakataon na yun, at palihim na gagawa ng paraang inuudyok o sinasuggest ng kalaban ng Diyos. Pwede kang makaraos sa problema na yun. Pero anong magiging tingin sa iyo ng langit? Ang tao na ito sinasabi, mananampalataya siya. Anak siya ng Diyos. Pero kahit konting tiwala, hindi niya ibinigay sa kanyang sinasabing Ama at Diyos. Nangyayari ba yun sa ating mga kapatid? Ginagawa ba natin yun? Ang ginagawa natin parang katatawanan ang makapangyarihang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, na kayang ayusin kahit na ang pinakamahirap na sitwasyon ng iyong buhay. Ginagawa ba natin siyang katatawanan dahil sa panahon ng kapagsubukan, tatalikuran natin siya as if wala siyang magagawa at ang tanging paraan ay yung paraan natin. Dahil pinagkakatiwalaan natin yung sinungaling na kalaban ng Diyos. You have that confidence. If you are an elect of God, nasa iyo ang kumpiyansa. Okay? Dali mo, Midel, dalhin mo dun sa verses 25. Verse 25. 23 to 25. Magtatapos tayo dito. Yan. Not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, we are groaning inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. 24. For in this hope, we were saved. Okay? Ano ibig sabihin ng pastor? Dahil buhay sa atin yung pag-asa na yon, na hindi tayo tinatalikuran ng ating makapangyarihang Diyos, ang ating Ama sa langit. Dahil sa pag-asa na yon, we are clinging to the promises. Nandun yung buong pag-asa natin. Hindi natin siya binibigay, hindi natin siya tinatalikuran, hindi natin kinukuha kung ano yung sinasabi ng kalaban. Kundi, nasa atin yung pag-asa because we are an elect of God. Nasa atin ang banal na Holy Spirit, ang banal na Espiritu. Nagkikling tayo sa pangako niya. Dahil sa pag-asa na yun, mga kapatid, dahil sa hindi natin pagtalikod sa ating Diyos, ang ating Ama, by that hope, we are being saved every day. Na-overcome natin kung ano yung tinatrabaho ng banal ng kalaban ng Diyos sa buhay natin. Okay? For in that hope, we are saved. But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Okay? Mga kapatid, hinirang ka ng Diyos. Niloob ng Diyos na magkaroon ka ng banal na Espiritu. Niloob ng Diyos na sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang pinagkaloob niya sa iyo, mauunawaan mo ang mga bagay spiritually. Ang mga bagay na hindi nauunawaan ng mundo, ng sanlibutan ito.
Pero ikaw bilang anak ng Diyos, bilang hinilang niya, makakaunawa ka. Kasi nasa iyo ang banal na Espiritu. At dahil naunawaan mo, ikaw ang tunay na sumusunod, makatotohanang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ikaw. At dahil nauunawaan mo at tunay kang sumusunod sa Diyos, kapatid, nasa iyo ang kumpiyansa. Okay? May kumpiyansa ka na kung ano man ang darating sa buhay mo, dahil sa tunay mong pagkaunawa at sa tunay mong pagsunod sa Diyos, ano man ang darating sa buhay mo, may kumpiyansa ka na lumapit, mag-approach sa trono ng grasya ng Diyos. At kapatid, ano man ang kinakaharap mo, ano mang problema yan, gano'n man kabigat yan, may kumpiyansa ka na hindi ka tatalikuran ng makapangyarihang Diyos, ang iyong Ama. You have that confidence. Okay? Kaya ano man yung problema mong kinakaharap ngayon, kapatid, wala kang ibang pupuntahan. Hindi si Bombay, hindi si kapitbahay, hindi si lending o sino man, ano man ang problema mo, sa utang man yan, sa relationship man yan, sa pagka-confuse mo man yan, kung anong klaseng tao ka, kung sino ka, wala kang ibang pupuntahan. Hindi ang sasabihin ng matalinong kaibigan, hindi ang isasuggest ng siyensya, ang lalapitan mo ay ang makapangyarihang Diyos, ang iyong mapagmahal na Ama, at kailanman hindi ka niya bibiguin. Ipapaunawa niya, papaalam niya sa iyo ang lahat ng kasagutan hinihingi mo, sapagkat yun ang plano niya at gusto niyang gawin. Sa susunod, pag-aaralan natin yung mga iba pa. Palakpakan po natin, salamatan natin. Kaya po yung manalangin? Hallelujah. 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 O Ama naming Diyos, hindi namin alam ang pinag-aaralan namin kumpiyansa. Kumpiyansa sa pakikipagrelasyon sa iyo. Hindi namin ito natutunan dahil matatalino kami o nag-observe kami at nagsaliksik kami. Ama, malinaw na sinasabi mo sa ibang salita. Dumating sa amin ang kaunawaan, dumating sa amin ang tunay na pagsunod, nagkaroon kami ng kumpiyansa dahil niloob mo sa iyong kapangyarihan at sa iyong plano na kami ay gawin mong mga anak at hirangin kami sa pamamagitan ng pagbuhay sa aming espiritu. Ama, salamat na unawaan ka namin ngayon. Hindi dahil mas magaling kami sa mga ibang tao sa sanlibutan na hindi nakakaunawa. Ama, salamat na unawaan ka namin dahil dinesisyon mo ipanganak kami sa espiritu. Ama, salamat. Salamat. Wala po kaming kayang ipalit sa kagandahang loob na binigay niyo sa amin, kundi ang hinahangad niyong tunay na papuri at pagsamba na magagawa lang ng mga taong binuhay mo sa espiritu. Salamat po aming Ama. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen, amen, and amen. Okay. Yan po ang life's question, mga kapatid. When facing with struggles and problems in life, how confident are you to approach God's throne of grace as if you are approaching your own